Guys, bilang isang OFW ay pangit kung lagi kayong may pag-aaway ng katrabaho mo sa ibang bansa. At ang masakit pa dito kung ang lagi mong kaaway ay kapwa mo rin OFW na nagtatrabaho para sa kanilang pamilya. Kagaya dito sa sitwasyon ng kababayan natin na kababayan ko pa naman sa Bicol. At oo guys, sa Bicol ay halos puro bundok. Pero hindi naman natin alam ang ugat ng kanilang pagtatalo. Bunga ka na bunga! Kagabi ka pa, susumbong-sumbong ka pa doon. Kala mo di ko naririnig. Tsaka sila ka na. Sasabihin ko mamaya kay Amo. Sabihin mo! Kala mo mananakit ka ngayon sa akin? Magsabi ka, magsumbong ka pa! Kapal lang mukha. He told me you won't hit me. Ang aga-aga. Sumbong-sumbong pa. Magsumbong ka! Atakihin ka sa high blood na hayop ka. Kakagalit mo sa akin. Wala akong ginagawa sa'yo. Nag-almusal lang ako, sasabihin sa akin, minamasdan ko. Wala pa kay alam. Tapos sasabihin, tutusukin ang mata ko. Oh, subukan. Umaga kasi, nagising ako ng umaga para mag-almusal. Kasi masama ang pakiramdam ko, namamaos ang lalamunan ko. Tapos, maano yung ulo ko. Parang trangkasuhin ako. Ang aga-aga nagdidemonyo. Hindi ka nga naan dito. Ay, Diyos ko. Kapanginig ng kalamnan. Kuya, ito lang sasabihin ko ha. Paano nyo sasabihin sa akin na kailangan ko pang magpaalam sa kanya or consent na kuhanan ko siya ng video? Eh dati na nga po niya akong sinasaktan. Nagsumbong ako sa amo ko pero ang sabi ng amo ko, bigyan pa ng chance. Tapos, ito po ha, ang dami kong video dito na halos yung pagkatao ko nilalait niya. Wala akong pinag-aralan, taga-bundok ako. Aminin ko po na taga-bundok ako kasi taga-Bicol po ako. Tama po yun, pero hindi ko naman po dinidinay na kung taga saang lupalo po ako. Pero po, kaya ganun ang ginagawa ko. Kaya kumukuha po ako ng video. Pero hindi ko naman po talagang tinatapat sa kanyang video. Yung video sa mukha niya. Ang ginagawa ko po dun, ang purpose ko. Kaya po gusto ko siya na videohan lahat ng mga sinasabi niya. Kasi lagi po siyang nagdi-deny sa amo ko na hindi niya ginagawa sa akin yung panglalait. At yung tulad po nun kahapon na sinaktan niya ako. Na tulad nun na habang nag-video ako pero hindi naman sa mukha niya. Kasi that time na hindi po ako naka-video, nilalait na po ako. Na ganun nga po na walang pinag-aralan, wala kang pera, hindi mo kayang magbili ng mga alahas, hindi mo afford bumili ng mga mamahaling alahas. Marami na po siyang ginawa sa akin dito. Akala niyo po ba, tiniis ko po lahat yun. May time po na kumakain ako, binato niya ako ng sponge, dito tumama sa dibdib ko, basang-basa yung dibdib ko. Tiniis ko po yun, hindi ko pinakita sa kanila na nasasaktan ako sa ginagawa niya. Tiniis ko po lahat yun kasi iniisip ko yung anak ko. Pero kung idamay na yung anak ko, magulang ko, para sa akin po, hindi na tama. Sobrang api na po ako. Kaya kahapon, sabi ko, mag-video ako kasi para protektahan ko yung sarili ko. Paano po pala kung wala akong video kahapon? Tapos nag-deny siya na hindi niya ako sinaktan. Habang
ginamit niya yung cellphone ko. Kinuha ko, dinampot ko, pagtuwad ko ng ganon. Kinuha ko yung cellphone, sinipa niya ako sa puwet. And then, pagtayo ko, binigwasan niya ako sa siko. And then, tumama yung siko niya dito sa nguso ko. Eh, di dumugo. So, paano po pala kung wala akong video? Di wala po akong laban. Paano na po yung ibubuhay ko sa anak ko? Ito lang po yung paraan na mabuhay ko yung anak ko kasi isa akong single mother. Tama po ba yan? Magpaalam pa ako, i-video ko siya. Para sabihin mo sa akin na kailangan ko pang magpaalam o consent. Para lang gano'n na wala akong karapatan, nag-video ko siya. Tama po yun? Tama ba yun na gawin niya yun sa akin lagi? Tiniis ko po yun ng ilang buwan. Ang dami kong video. Yung pangdalait niya sa akin, yung ipin ko daw, rabbit. Accept ko naman po yun eh. Kasi ito po yung naging sitwasyon at binigay sa akin ng Diyos. Pero bakit naman po sobrang pati pagkatao ko nilalait na umaabot na sa punto yung anak ko dinadamay na. Pati yung nanay ko kahapon dinamay. Tama pa ba yun? Hindi. Para sa akin kahit ganun lang eh. Yun lang ipaglalaban ko. Hindi ako gumaganti sa physical. Kasi gusto ko lumaban ng patas. Ayokong manakit. Kasi ako baka kung mabaligtad, paano na yung pamilya ko? Paano yung anak ko umaasa sa akin? Tatlo yung anak ko. Paano kung lumaban na ako, nabaligtad ako, hindi ako yung nakulong? Kaya huwag mo sabihin sa akin, kuya, na wala akong karapatang kumuha ng picture sa kanya. Tama po. Pero hindi ko tinatapat sa kanya. Ang gusto ko marinig lahat yung mga sinasabi niya about sa akin. Sobrang hirap talaga kapag ganito kayo sa trabaho dahil pare-pareho kayong Pilipino, pare-pareho kayong OFW, at pare-pareho ang goal nyo kung bakit kayo ng ibang bansa. Kaya napakasakit isipin na kayo-kayo lang dyan, pero kayo-kayo lang din ang nag-aaway. Kagaya din dito sa dalawang kababayan natin Pilipinas sa Saudi Arabia. Wala akong ginagawa. Bakit mo sinabi sa amo na ako naglagay doon? Eh bakit ba? Nandun na yung kutsilyo na doon. Nandito tayo sa kusina, naghawak ka ng kutsilyo nung nag-anuhan ka. Wala kang nakita, wag kang magkamagsinungaling. Wala kang nakitang kutsilyo sa amo. Wag mo akong siraan sa amo. Hindi ko ugali yan. Matagal na ako abroad. Matagal na ako. First time ko naranasan to sa'yo pa lang. Nandun yung sa kwarto. Alam mo yun sa sarili mo, pinakita ko kay nanay yung kutsilyo. Matagal na yung kutsilyo na yun doon. Dumating pa ako. Ilang beses na tayo nakasama. Ginagawin. Nandun sa kwarto. Wala akong ginagawa. Bakit mo sinabi sa amo na ako naglagay doon? Eh bakit ba? Nandun na yung kutsilyo na doon. Nandito tayo sa kusina, naghawak ka ng kutsilyo nung nag-anuhan ka. Wala kang nakita, wag kang magkamagsinungaling. Wala kang nakitang kutsilyo sa amo. Wag mo akong siraan sa amo. Hindi ko ugali yan. Matagal na ako abroad. Matagal na ako. First time ko naranasan to sa'yo pa lang. Nandun yung sa kwarto. Alam mo yun sa sarili mo, pinakita ko kay nanay yung kutsilyo. Matagal na yung kutsilyo na yun doon. Dumating pa ako. Ilang beses na tayo nakasama. Ginagawin. Nandun sa kwarto. Kami dito sa bahay ng employer ko ay 5 kami. 4 na Pilipina ang kasama ko at isa lang akong Pilipino dahil nga nag-aalaga ako sa alaga kong may autism na anak ng aking employer. Pero okay naman kami. Nagkakaroon lang ng away-away sa samahan lalo na kung puro kayo Pilipino kapag nagkakaroon ng inggit at sipsipan sa amo. Pero guys, tandaan natin na pare-pareho lang naman ang goal natin kung bakit tayo nagtatrabaho dito sa ibang bansa. Para sa ating pamilya. Ngunit honestly, may mga kababayan din talaga tayong masasama ang ugali na kahit gano'n mo pinapakisamahan, ay talagang laging galit sa'yo. Kaya swerte mo kung makakuha ka ng mabait na katrabaho. Kaya sa pagiging isang OFW, hindi lang swerte yan sa pagkakaroon ng mabait na amo, kundi sa pagkakaroon din ng magandang makakasama sa trabaho.